10 biblical artifacts na sinadyang itago sa mga tao. Sa loob ng libong taon, ang Biblia ay naging imbakan ng mga hindi pangkaraniwang salaysay tungkol sa mga sagradong artifacts at relics. Mga bagay na may mahalagang papel sa mga kapalaran ng mga hari, propeta, at kahit buong sibilisasyon. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na marami sa mga artifacts na ito ay hindi talaga natagpuan, na sa paglipas ng panahon ay nawala sila, at naiwan na lang ay mga misteryo, legends, at mga tanong na hanggang ngayon ay sinusubukan pa ring sagutin ng mga historians at archaeologists. Tara, at ako'y iyong samahan at ating silipin ang mga nakakagulat na accounts ng mga himala at events na nagbigay ng kapangyarihan sa mga bagay na ito. At sisilipin din natin ang mga misteryo na hanggang ngayon ay tahimik pa rin. Maghanda ka dahil baka ma-challenge ang pananaw mo, dahil ang makikita mo ay maaaring magbago ng tuluyan sa pag-unawa mo sa history, faith, at sa walang hanggang koneksyon sa unknown. At sino ang nakakaalam, baka tuluyan nitong mabago kung paano mo tinitingnan ang banal na kasulatan. Pero bago ko simulan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Simulan natin sa koronang tinik ni Jesus. Isa ito sa pinaka-symbolic na artifact na konektado sa Passion of Christ. Ayon sa Ebanghelyo, inilagay ito sa ulo ni Jesus habang siya ay nililitis at ipinapako sa krus. Isang malupit na act of mockery. Bukod sa pisikal na pananakit, lalo pang ininsulto ng mga Roman soldiers si Jesus sa pamamagitan ng paglalagay ng koronang tinik sa kanyang ulo bilang pangungutya. Tinutuya ang kanyang self-proclaimed kingship bilang hari ng mga Hudyo. Hindi lang ito isang physical object, kundi isang malalim na simbolo ng sakit, sakripisyo at kahihiyan na kumakatawan sa napakalaking pagmamahal na ibinigay ni Jesus sa sangkatauhan. Sa history, pinaniniwalaan na ang mga tinik na ginamit sa koronang ito ay mula sa mga halaman na native sa Judea tulad ng Espina Christi, isang shrub na kilala sa mahahaba at matutulis na tinik. Pero nananatili ang malaking misteryo. Nasaan nga ba ang koronang tinik? Ayon sa Christian tradition, iningatan ito ng mga unang Christians at kalaunan ay dinala sa Constantinople. Noong 11th century, si King Louis ng France ang nakakuha ng relic na ito at dinala ito sa Paris kung saan ito inilagay sa Sainte-Chapelle, isang chapel na ginawa para paglagyan ng mga sagradong bagay. Sa ngayon, ang itinuturing ng marami na tunay na crown of thorns ay nasa Notre Dame Cathedral sa Paris at pinapahalagahan ng mga mananampalataya mula sa buong mundo. Pero may malaking tanong pa rin. Totoo ba talaga na ito ang original na artifact ni Jesus? Hindi pa ito napatutunayan ng science. May mga scholars na nagsasabing imposibleng matukoy ang pinagmulan nito, habang ang iba naman ay nagsasabi na kahit hindi ito ang buong korona, maaaring may mga tunay na fragments pa rin dito. Ang totoo, kahit ano pa ang pinagmulan nito, ang koronang tinik ay nananatiling isa sa pinakamalalaking misteryo ng Christianity. Para sa milyon-milyong believers, simbolo ito ng faith, sakit at pag-asa. Para sa mga historians, isa itong misteryo na maaaring walang sagot. Ngayon, puntahan naman natin ang Holy Shroud, ang linen na sinasabing binalot sa katawan ni Jesus. Sa lahat ng relics na konektado kay Jesus, ang Holy Shroud ay isa sa pinaka-pinag-aaralan at pinaka-kontrobersyal. Ang telang ito ay pinaniniwala ang ginamit para takpan ang katawan ni Jesus pagkatapos ng kanyang crucifixion at burial. Ang pinakakakaiba ay may mga marka ito na tila tumutugma mismo sa mga sugat na inilarawan sa Ebanghelyo noong crucifixion. Sa ngayon, ang shroud ay nakalagak sa Cathedral of Turin sa Italy at kilala bilang Shroud of Turin. Sa loob ng maraming taon, ito ay sumailalim sa matinding scientific studies, lalo na noong 20th century. Noong 1988, ang carbon-14 dating ay nagpakita na ang tela ay medieval mula sa pagitan ng 11th hanggang 14th centuries, kaya maraming naniwala na ito ay isang medieval forgery. Pero may mga bagong studies na nagsasabing maaaring naapektuhan ang dating na ito ng mga factors tulad ng sunog, repairs o dumi na naipon sa tela sa loob ng maraming siglo. Dagdag pa rito,
hindi pa rin maipaliwanag ng mga scientists kung paano na-imprint ang imahe ng isang lalaki sa tela. Walang bakas ng tinta, pintura, o kahit anumang painting method. Para bang ang imahe ay misteryosong na record na parang ang katawan ni Jesus ay nag-iwan ng marka sa tela gamit ang isang hindi maipaliwanag na energy. Maraming Christians ang naniniwala na lumitaw ang imahe sa oras ng resurrection, isang uri ng divine flash na nag-immortalize sa mukha at katawan ni Jesus sa shroud. Kaya ang Holy Shroud ay nananatiling isa sa pinakamalalaking misteryo ng faith. Para sa iba, ito ay proof ng resurrection. Para naman sa iba, isa lang itong medieval masterpiece. Pero kahit ano pa ang interpretasyon, patuloy itong hinahangaan at pinagtatalunan hanggang ngayon. Ang Spear of Longinus. Ang misteryosong artifact na ito, na kilala rin bilang Spear of Destiny, ay may dalang aura ng misteryo at fascination. Ayon sa Gospel of John, sa sandaling huminga ng huling hininga si Jesus sa krus, isang Roman soldier sa utos ng mga opisyal ang tumusok sa kanyang tagiliran gamit ang sibat para tiyakin ang kanyang kamatayan. Ang sundalong ito ay tinawag na Longinus kahit hindi siya direktang binanggit sa mga banal na kasulatan. Sa paglipas ng panahon, si Longinus ay naging halos legendary figure at ang sibat na ginamit niya ay naging isa sa pinakamisteryosong relics sa kasaysayan. Marami ang nagtatanong kung nasaan na ang sibat na ito ngayon. Sa loob ng maraming siglo, iba't ibang sibat ang kinilala bilang tunay na Spear of Longinus. Ang isa ay nasa St. Peter's Basilica sa Vatican, habang ang isa pa, matapos ang mahaba at misteryosong paglalakbay, ay dinala sa Vienna kung saan ito ngayon ay nakadisplay sa Hofburg Museum. May isa pang kopya sa Echmiadzin sa Armenia na nagsasabing ito ang original. Ang dami ng posibleng tunay na sibat ay lalo lang nagpapalabo ng misteryo. Alin nga ba talaga ang tunay na Spear of Longinus? Ayon sa scientific studies sa Vienna Spear, ito ay mula pa sa medieval period, long before ng crucifixion, kaya mas lalong nagdudulot ng pagdududa sa authenticity nito. Pero kahit ganon, hindi pa rin nawawala ang fascination sa relic na ito. Noong Middle Ages, pinaniniwalaan na ang sinumang may hawak ng Spear of Longinus ay magkakaroon ng kapangyarihan na mamuno sa mundo. Dahil dito, maraming emperors tulad ni Charlemagne at mas kamakailan lang si Adolf Hitler ang sinasabing hinanap ito. Pero kung ito man ay simpleng relic lang o bahagi ng mas malaking kwento, ang sibat na ito ay higit pa sa physical object. Isa itong simbolo ng huling sandali ng sakripisyo ni Jesus, kung saan ang kanyang humanity ay napatunayan sa mismong sandali ng kanyang kamatayan at naging isang makapangyarihang simbolo ng faith at legend. Dumako tayo sa Ark of the Covenant, ang trono ng Divine Presence. Sa lahat ng biblical artifacts, ang Ark of the Covenant ay isa sa pinakamisteryoso at pinakaiginagalang. Ginawa ito ayon sa divine instructions na ibinigay kay Moses sa Mount Sinai. Ang Ark ay gawa sa acacia wood at binalutan ng purong gold. Ang takip nito na tinatawag na mercy seat ay may dalawang gintong cherubim na nakayuko na parang nagbabantay sa banal na bagay. Sa loob ng Ark ay ang tablets of the law na naglalaman ng commandments na direktang galing sa Diyos, na sumisimbolo sa eternal covenant sa pagitan ng Creator at ng people of Israel. Sa panahon ng paglalakbay sa disyerto, ang Ark ay binubuhat ng Levites na siyang gumagabay sa mga tao at nagpoprotekta sa kanila sa mga laban. Ayon sa Biblia, ang sinumang walang respeto sa kabanalan nito ay agad na pinaparusahan. Pero ano nga ba ang nangyari sa Ark of the Covenant? Maraming theories ang lumabas tungkol sa kapalaran nito. May mga scholars na nagsasabing bago pa man wasakin ang Jerusalem, itinago ito ng mga pari sa mga lihim na kuweba sa Mount Moriah para protektahan mula sa mga magnanakaw. May isa pang popular theory na dinala ito sa Ethiopia, kung saan ayon sa local tradition, may church sa Aksum na nagbabantay dito ng sobrang lihim at walang pinapapasok na makakakita. May posibilidad din na ito ay nasira o nawala sa gitna ng kaguluhan noong sinaunang panahon, kaya naging alamat na lang na patuloy na nabubuhay hanggang ngayon. Para sa marami, ang Ark of the Covenant ay hindi lang isang physical artifact, kundi simbolo ng divine power, holiness at eternal bond ng Diyos at ng kanyang mga tao. Hanggang ngayon, ito ay missing pa rin at patuloy na pinag-aaralan ng mga archaeologists kasama ang mga walang katapusang paghahanap at theories. Sa mystical at religious power nito, ang Ark ay isa pa rin sa pinakamalalaking misteryo ng sangkatauhan.
Ang mga nawawalang artifact na ito ay hindi lang simpleng relics ng nakaraan. Sila ay malalalim na simbolo ng faith, misteryo at kapangyarihan. Patuloy nilang hinuhubog ang isipan ng mga henerasyon at pinapaalalahanan tayo na ang history ay hindi laging simple at ang pinakamalalaking sikreto ay madalas hindi natin kailanman maaabot. Subalit kung pag-aaralang mabuti ang Biblia, partikular sa libro ng Apokalipsis, at nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit, at nakita sa kanyang templo ang kaban ng kanyang tipan, at nagkaroon ng mga kidlat, at mga tinig, at mga kulog, at isang lindol, at malaking granizo. At kaya ang paghahanap ng sagot ay nagpapatuloy, dala ng curiosity, faith, at desire na malaman ang hindi pa natin alam. Ang Ten Commandments. Ang tablets of the law, na kilala rin bilang Ten Commandments, ay isa sa pinakasagradong artifact sa biblical tradition. Direktang isinulat ng Diyos sa Mount Sinai. Ang mga tablets na ito ay hindi lang simpleng bato na may sulat. Sila ay simbolo ng sacred covenant sa pagitan ng Diyos at ng people of Israel. Isang divine agreement na naglatag ng pundasyon ng morality, social conduct at spiritual life. Isipin mo si Moses na umaakyat ng bundok mag-isa, napapalibutan ng makapal na ulap, kulog at kidlat, habang ang mismong boses ng Diyos ay nagsasalita sa kanya. Bawat salita na nakaukit doon ay simbolo ng divine teaching na mas mabigat pa kaysa physical stone. Ipinagbawal ng Ten Commandments ang idolatry at itinaguyod ang justice, honor at solidarity bilang pundasyon ng buhay ng Israel. Pero nang bumaba si Moses at nakita ang mga Israelita na sumasamba sa golden calf, isang malinaw na disobedience, binasag niya ang tablets bilang simbolo ng pagbasag ng covenant. Ang bigat ng bato ay hindi lang physical, kundi simbolo ng responsibilidad ng tao sa Diyos. Kalaunan, umakyat ulit si Moses sa Mount Sinai para tumanggap ng bagong tablets na nagpapakita na ang faith ay hindi stagnant, kundi kailangan ng renewal. Matapos masira ang First Temple sa Jerusalem, nawala ang tablets at hanggang ngayon ay hindi alam kung nasaan sila. May mga nagsasabi na itinago ito sa mga kuweba malapit sa Sinai, habang ang iba ay naniniwalang dinala ito ng mga pari sa lihim na lugar. May iba ring theory na tuluyan na itong nawala at kinain ng panahon at kaguluhan ng kasaysayan. Ang pagkawala ng tablets ay lalo lang nagpapalalim ng curiosity ng historians at believers. Ang staff ni Moses, ang instrumento ng miracles. Ang tungkod ni Moises ay isa sa pinaka-iconic artifacts sa Biblia. Hindi lang ito simpleng tungkod, kundi extension ng divine power sa physical world. Sa pamamagitan nito, gumawa si Moses ng mga himala alinsunod sa utos ng Diyos na mahirap ipaliwanag. Hinati niya ang Red Sea sa pamamagitan ng Panginoon, ginawang dugo ang tubig, nagpalabas ng tubig mula sa bato, at nagpakawala ng mga salot sa Egypt. Bawat miracle ay patunay ng direct action ng Diyos sa history, at ang tungkod ay simbolo nito. Bukod sa kapangyarihan, ito rin ay simbolo ng authority at leadership ni Moses. Kasama ito sa buong 40 years journey sa disyerto, gamit sa miracles at commands ng Diyos. Pero pagkatapos mamatay si Moses, nawala ang staff at hindi na natagpuan hanggang ngayon. May mga nagsasabing itinago ito ng Levites, habang ang iba ay naniniwalang nawala ito sa disyerto. Ang menorah, ang candelabrum ng divine presence. Ang menorah ng templo ni Solomon, gawa sa purong gold na may 7 branches, ay hindi lang ilaw. Ito ay simbolo ng presensya ng Diyos at eternal guidance. Bawat branch ay may spiritual meaning mula sa creation hanggang wisdom at guidance. Ang apoy nito ay simbolo ng faith at divine light. Habang active ang templo, tuloy-tuloy ang ilaw ng menorah bilang simbolo ng presensya ng Diyos. Pero nang wasakin ng Romans ang Jerusalem, kinuha ito at nawala sa kasaysayan. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung nasaan ito. Ang Urim at Thummim, ang stones of divine decision, ito ay gamit ng high priest para malaman ang will ng Diyos sa mga importanteng desisyon. Ang proseso nito ay misteryoso at hindi lubos na maintindihan hanggang ngayon. May mga nagsasabi na yes or no lang ang sagot nito, habang ang iba ay mas komplikado ang interpretation. Ginagamit ito sa sacred rituals ng temple. Kailangan ng purification at prayer bago gamitin. Ang Israel ay lubos na nagtitiwala sa decisions na galing dito. Pero wala itong archaeological evidence at nananatili lang sa biblical narrative. Ang Throne of Solomon, power, wisdom at mystery.
Ang trono ni Solomon ay simbolo ng union ng human power at divine wisdom. Gawa ito sa kahoy at ginto, may lion carvings at steps na may meaning. Ginamit ito ni Solomon sa judgment at governance. Isa sa pinakakilalang halimbawa ay ang judgment ng dalawang babae na nag-aaway sa isang bata. Pero pagkatapos ng Babylonian invasion, nawala ang trono. Hanggang ngayon, hindi alam kung nasaan ito. Ang bronze serpent, faith, healing at redemption. Sa desert journey ng Israel, inatake sila ng venomous snakes. Maraming tao ang nakagat at nagkasakit. Pagkatapos, inutusan si Moses na gumawa ng bronze serpent at itaas ito sa poste. Ang sinumang tumingin dito ng may faith ay gumaling. Ginawa ito ni Moses at maraming gumaling. Pero noong panahon ni King Hezekiah, sinira ito para maiwasan ang idolatry. Hanggang ngayon, nananatili itong simbolo ng faith at healing. At ngayon, natapos mo nang makita ang mga misteryo ng ilan sa pinaka-fascinating at enigmatic na objects sa Biblia. Pero ang totoo, simula pa lang ito. Marami pang ibang sikreto ang nakatago sa history, mga relics na hindi pa natatagpuan, at mga kwento na maaaring magbago ng pananaw mo sa faith at history.